Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the truth, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the truth, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at makutot on air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. At nakikinig kayo sa programa The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kHz sa ating mga talapitan sa radyo. At alam ko may mga digital sa radyo. So, pindot 1098 kHz. At wala ang ating kasama sa ngayon ay medyo busy dahil maraming magaganap itong darating na mga araw. Katulad yan ang isa pong magaganap itong 112 years anniversary ng itong Iglesia ni Cristo. 112 years bukas. At sila siguro magkakaroon ng mga programa diyan sa kanilang central ang tawag ata nila diyan, diyan po sa Commonwealth Avenue. At siguro simula ngayong araw hanggang bukas maraming darating diyan. At mabuti naman ay mukhang malayo-layo na yung bagyo at hindi naman nagdulot ng napakalakas na pag-ulan dito po sa atin sa Kamaynilaan, At yan naman ay alam niyo religious anniversary, 112 years. Congratulations po sa Iglesia ni Cristo, ganun katibay ang kanilang samahan, ang kanilang relihiyon. Dahil mayroon silang unity na tinatawag na alam nyo, nakakainggit mga kababayan na tayo na mga we were brought up as Roman Catholic. Wala ho tayong ganyan na unity na katulad po ng nabanggit na yung Iglesia ni Cristo. So yun ay, alam nyo, ay mayroon disiplina. Nakita natin yan nang nagkaroon po ng rally sila doon sa prayer rally actually, sa Luneta. Nang umalis po sila, lahat ng basura, walang naiwan na basura doon sa Luneta. Nalinis din, sabay linis. So ganun po kadisiplinado yung simbahan na yan. At nakikita natin, kaya lang, ayan ay maaring magdulot po ng matinding traffic dyan po sa naturang lugar sa Commonwealth Avenue. Dahil yan ay, alam nyo,
isa sa major thoroughfare ng Metro Manila. Yan yung mga papuntang norte, yung sa bandang Fairview, Novaliches, San Jose del Monte, dyan dumadaan lahat. So maaaring magdudulot po ng matinding traffic yung lugar na yan. Simula mamayang gabi hanggang bukas po. At yan ang kanilang schedule bukas. Mayroong mga mass, may misa sila, mayroon silang services. At siguro may mga programa yan na para gunitain ang kanilang pagtatatag 112 years na anniversary. At sa Lunes naman ay mayroong suna ang ating Pangulo, yung State of the Nation Address. At yung pagbubukas ng Kongreso, sabay yan yan ay panglima na State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Sa Lunes naman yan. At yan ay maaring hindi natin alam kung ano ang mga kanyang sasabihin at kung ano ang kanyang mga plano at ano na ang napatupad doon po sa mga sinasabi niya nung nakaraang tuna niya, kasi meron siyang mga nasabi nung nakaraang tuna. At ayan ay hindi na natin alam kung ano ang mga napatupad na. At ang isa po sa mga glaring na example ng kanyang sinabi, yung mahiya naman kayo. Doon po patungkol doon sa mga siguro dahil ang andun na nakamasid in attendance. Tuna na yan yung mga ating mga leaders, mga kongresista, senador, at yung iba ng mga member ng kabinete ng gobyerno ng administrasyon ni Pangulong Marcos. So yun ay, alam nyo, yun siguro ang hindi natin alam kung anong sasabihin niya dahil yung doon sa flood control ibinunyag niya na merong katiwalian na nangyayari yan sa flood control. At kakatunayan, isa po sa kanyang kabinete, yung si Secretary Bunuan, ay hindi ko lang alam kung kinasuhan o ginawa siyang state witness, at may mga allegations na involved siya sa scam ng flood control. So yan ay sinabi ni Pangulong Marcos, mahiya naman kayo, hindi natin alam kung anong kanyang sasabihin ngayon patungkol dito sa wala pa rin katapusan at wala pa rin nakukulong na mga involved po dyan sa flood control. Yung mga directly involved na katulad ng talagang makikita natin na napakarami ng mga kongresista na involved po dyan. Mayroon na rin nakulong na mga kontraktor, pero yan ay nag-aantay dahil yan naman ay non-billable at kanilang mga kaso. Nag-aantay sila ng resolusyon ng cases nila, katulad nila yung mag-asawang Diskaya. At yung babae yata, yung si Sara Diskaya, nakakulong yan sa Cebu. Kung di ako nagkakamali, doon sa Cebu. At ito na mga yung asawa, yung lalaki, palagay ko dito naman nakakulong yan sa Metro Manila. So yun ay abangan natin kung ano mga kaganapan dyan na mangyayari sa tuna nitong si Pangulong Marcos, at kung ano ang kanyang report tungkol dito. At katunayan, kanina nga may nabasa ako na nagsampa daw ng kaso na ang
ang ombudsman laban kay dating Speaker Romualdez. At yun ang hindi natin alam kung ano nang mangyayari sa ngayon sa pagsampa ng kaso na yan. No? So, abangan natin ang mga susunod na pangyayari kung ano kung masasampahan talaga itong si dating Speaker Romualdez. Pero kanina mayroon na tayong nakita na parang nag-post diyan sa diyan sa ombudsman at may shout out dito sa Manila City Plaza, lalo na sa J20 kay Maki De Leon. Magandang hapon sa iyo, Maki De Leon. Shout out yan Manila City Plaza, J20, Maki De Leon. So yun ay tingnan natin kung anong sasabihin, no? Kasi yan ay inaabangan ng taong bayan yan eh. Itong kung sino ang kasi kung matatandaan po natin mga kababayan, na banggit ni Pangulong Marcos last year na may makakasuhan pagdating ng December. Nakalagpas na yung December, ang nakakasuhan pa lang si Diskaya, yung mag-asawa, si dating Senator Revilla, yung mga involved ito sa flood control scam. At mayroong mga nakapending na na nasuspend, na-postpone ang investigasyon dito sa kay Chis Escudero at saka itong si Joel Villanueva, dahil ito siguro ay sa kanila parang gantimpala sa paglipat nila from the majority ni Cayetano, lumipat sila sa majority ni Gatchalian. So siguro ang utos sa tayong ombudsman, ang boss niya. Pero alam nyo, ang ombudsman dapat walang boss yan eh. Ang boss ng ombudsman, taong bayan. Yung the Filipino people. Wala siya kung boss dapat na iba, kundi ang taong bayan. Pero mukhang mayroon. Itong si Jesus Remulla, mayroon siyang boss na nag-uutos kanya. Siguro na pag-usapan yan ngayon, ano ba naman yan? May pinangako tayo na may masasampa ng kaso. Magsusuna na naman, wala pa tayong nasampahan ng kaso. So kailangan madaliin ninyo. So ngayon, Friday, isasampayan nila para naman sa Lunes, may masasabi ngayon. Yan ay alam naman natin, halata naman yan eh. Hindi naman natin dapat may tago yan. Bakit ngayon lang? Bakit hindi last week? Hindi last month? Meron naman kayong lahat naman ng ebidensya kung gaano nyo kabilis sinampahan si Marcoleta at saka si Mike Defensor ng kaso na hindi naman perang binigay sa kay Mike at sa kay Marcoleta ay hindi naman nanggaling sa taong bayan, sa kaban ng bayan. Bakit mabilis? Pagkatapos dito kay dating Speaker Romualdez na napakarami ng ebidensya last year pa. Bakit sobrang kupad? Yun ay katanungan lang naman. Nagtatanong lang tayo na bakit ganon. Na bakit ganon na
mas mabilis laban kay Marcolita, laban kay Defensor, bakit dito kay Romualdez? At bakit doon kay Jewel Villanueva at kay Tis na sinasabi ninyo na hinog na pipitasin? Alam nyo ang hinog na prutas pag nasa puno, pipitasin mo na lang. Wala nang pasakali pa. Yan ay pipitasin mo na lang at kakainin. Bakit hanggang ngayon inatras ninyo yung kay Jewel at saka kay Tis? Pero mas mabilis ang kay Marcoleta at ang kay... Nagtatanong lang tayo dahil yan naman ay maaring hindi lang naman ako nagtatanong, maaring marami na mga Pilipino ang nagtatanong ng kanyang katanungan na sinasabi ko. so yan ay alam nyo, maraming sinabi itong si Pangulong Marcos nung i-review natin mga kababayan yung dati niyang tona. Katulad ng public trust. Sabi niya, acknowledge public frustration regarding sluggish bureaucracy and plead faster, more transparent governance. Nasaan na yan? Ganon pa rin ang reklamo. Yung sobrang bureaucracy. Mabagal ang binibigay na serbisyo. Maraming sira-sirang kalsada na hindi naaayos. Kaya nga itong si Vince Dizon ng DPWH, pag nag-i-inspection at nakita niya na nakatiwangwang yung mga project na napunduhan na at hindi pa ginagawa at hindi tinatapos, napapa-PI si Vince Dizon. Muntik na lang magsabunot ng buhok niya dahil sa kanyang pagkadismaya doon po sa mga project na hindi pa natatapos. So, ibig sabihin, yan po ay may niyan yung mga district engineers sa ibaba. Si Dizon is the Secretary of the Department of Public Works and Highways. Pero nakikita niya kung gaano kabagal ang bureaucracy natin. At itong sinasabi ni Pangulong Marcos, the transparent governance, ito'y hindi nangyayari. Alam niyo mga kababayan, bakit? Tingnan natin sandali. Itong sinasabi natin na transparent governance, marami hong mga hindi maipaliwanag. Itong ating administrasyon ngayon kung saan napupunta ang pera. Yung katulad ng mga insertion doon sa budget yung nakaraan noong 2025. Lahat ito pera ng taong bayan, mga kababayan. Ito ay nagtatanong lang naman tayo. Katulad dyan, kumuha sila ng pera sa PDIC, 117 billion pesos. Alam niyo yung PDIC, yung parang insurance yan. Deposit insurance yan, pag ang bangko ay tumaog, yung mga nagdideposito, may insurance ang kanilang deposit na hindi ko lang alam kung hanggang sa ngayon ay 500,000 yan o 1 million na ang insurance na maibabalik doon sa mga depositors ang kanilang pera. Ngayon, ang isa pa na questionable, yung 62 billion naman na nagaling sa SS, kung ano ang mga project na pinunduhan ito. Tandaan natin, ang pera ng SSS, pera yan ng mga members, hindi yan pera ng gobyerno. Tandaan natin po yan. Yan po ay pera ng gobyerno yan. Hindi ng kung sino man. Yung PhilHealth, yun po ay galing din po yan
ang marami dyan ay galing din sa mga contribution ng mga members ng PhilHealth. So yan ay katunayan, yan po ay binigyan na ng Supreme Court na ibalik dapat sa PhilHealth ang pondo. 89 billion po yan. Yung Land Bank of the Philippines, 62 billion. Pera din ng taong bayan yan dahil ang Land Bank is a government-owned and controlled corporation. GOCC po yan. 62 billion din yan na inaambag ata doon sa tinatawag na Maharlika Funds, kung di ako nagkakamali. At yung Maharlika Funds na umabot ng 250 billion, hanggang ngayon walang malinaw kung ano na nangyari, pero patuloy na kumukobra ng sweldo ang mga namumuno dito sa Maharlika Funds. Baka mamaya maubos lang yung punto na yan sa pagbibigay ng perks at saka sweldo at pagbabayad sa overhead sa pagmamanage ng funds na yan. Ang GSIS, 62 billion din ang kanilang ambag. Ang DBP, ganun din. Ito, lahat ito napunta itong iba na to sa tinatawag na Maharlika Funds. Ang PCSO, meron din 14 billion. So, yung binenta na gold, na gold reserve natin, nasayang, nakakapanghinayang, alam nyo mga kababayan ngayon, pumapalo na sa, kanina napanood ko, parang $4,000 per ounce na. At mayroon pa sila ngayon na prediction, ang ibang mga ekonomista sa labas ng bansa ng Pilipinas, dahil ang ginawa ngayon ng China, wala na hong paper trading sa gold. Hindi na pwede sa China ang paper trading. Kailangan pag nagbenta ka ng gold, physical, talagang gold ang binibenta mo, hindi yung papel. Kaya may mga prediction na baka tumaas ng halos mahigit sa $30,000 per ounce. Ang magiging presyo ng gold sa darating na mga panahon. Sayang yung bininta na gold ng ating bansa, na dapat wag sila magbenta dahil mayroong mga prediction ng mga ekonomista sa labas ng Pilipinas, international ito ng mga ekonomista na maaaring tumaas daw. So yun po ang mga kaya lang na pag-usapan natin ito, tinatanong lang naman natin in behalf of the Filipino people, in behalf of the Filipinos, sana punta. Kasi alam nyo, tayong mga Pilipino sa ngayon, dahil sa nangyari na yan, scam, dyan sa flood control, wala na ho tayong tiwala. Alam nyo, ito lang, recently, yung foreign direct investment na lang, wala akong masyadong nagtitiwala na mga investor sa Pilipinas. Last year, 2025, ang pumasok na investment sa ASEAN countries, sa ASEAN, $226 billion. Tayo, nakakuha tayo. The smallest, $7 billion lang ang nag-invest sa atin. Pero nakikita mo yung Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, malaki ang share nila. And even Vietnam, malaki ang share nila na nakuha doon sa $226 billion. Walang nagtitiwala sa atin sa ngayon, sa atin sa Pilipinas. In view of the current political situation, ang kanilang tingin, mayroong political instability sa atin. Dahil sa nangyayaring impeachment ni Sara Duterte. Mayroong mga wala silang tiwala na ang ating ekonomiya ay susulong.
Isa po yan sa problema. Kasi ang Pilipinas, very vulnerable tayo. Katulad yan ngayon, umaabot na uli ang presyo ng langis sa $100 per barrel. So sa makatuwid na yan, sa susunod na linggo, baka tumaas na naman ng 10 to 15 pesos ang presyo ng gasolina at diesel. So nakikita natin na wala naman tayong pagkukunan ng mura, yung reasonably priced na mga petroleum product. So yun ay isa sa problema natin ngayon. Patuloy ang gira sa Iran at patuloy na tumataas ang presyo ng crude oil sa world market. Kaya tayo mahihirapan ngayon. So yan ay hindi ko alam kung anong isa po yan siguro sa mga i-address ng ating Pangulo sa kanyang susunod na suna. At makikita natin, mapapakinggan natin kung ano ang kanyang sasabihin na mga solusyon o pamamaraan para maibsan ang paghihirap ng taong bayan. So ito po sa sinabi niya pa, itong budget. Sinabi ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon that he would reject any 2026 budget bill misaligned with the National Expenditure Program. Pero marami pa rin nagsasabi na meron pa rin mga insertions. Hindi natin alam kung anong totoo. Pero malalaman natin yan kung anong sasabihin ni Pangulong Marcos itong parating na Lunes. Itong isang pinakasensitibo na issue pagdating sa ekonomiya at agrikultura na nabanggit ng ating Pangulo noong nakaraang taon. Yung affordable rice. At sinabi niya, yung nationwide rollout of the 20 pesos per kilo rice initiative through Kadiwa Center. Hindi ko alam kung ito ay nagawa na, pero sandali lang. At sa panahon ng ingay at sismis, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake. Okay, naputol kasi ang linya ng headset ko at kaya inubo tayo. Dahil dito sa pabago-bago ng panahon, nadadali tayo ng allergic rhinitis. So anyway, ngayon, ang tanong ng taong bayan, ano nangyari na sa 20 pesos per kilo na bigas? Yun ay isa po sa mga nabanggit nung nakaraan na SONA. At ang taong bayan, maasa. Alam nyo kasi malaking bagay sa ngayon, ang pinakamurang bigas na maayos. Kung di ako nagkakamali, nasa 50 pesos o 55 pesos per kilo. So inaasahan nila na itong 20 pesos na pangako ng ating Pangulo magiging available. At ito bang mga kadiwa na ito ba'y naitatag? Yun ay katanungan lang naman yan. Dahil wala ako tayong nababalitaan o maaring hindi lang tayo na nagkakababalita at walang nagbabalita. At maaring wala. Walang nangyari. Wala hong kung ito ay totoo na mayroong available na 20 pesos per kilo rice na sinasabi ng ating Pangulo, at maaari naman na talagang nahirapan sila dahil talagang tumaas naman ang presyo ng bigas din sa world market. Parang $430 per ton, maaring umaabot na ngayon sa $500 dahil sa pagtaas din ng presyo ng fertilizer. At bago tayo magpatuloy, mag-station break muna tayo. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web.
We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras po, alas 2:30 ng hapon. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD, 1098 kHz sa ating mga talapitan. At ang pinag-uusapan natin sa ngayon, yung suna ni Pangulong Marcos, na sa darating na Lunes, magkakaroon po ng State of the Nation Address, pang-5 ni second to the last na suna ni Pangulong Marcos. At alam nyo, itong suna kasi ito'y inaabangan ng taong bayan. Ito'y dahil ito'y report sa taong bayan ng mga nagawa na ng pamahalaan ng nakaraang taon at yung mga planong gagawin sa susunod na mga panahon. So ito po ay mayroon ding pangako sa small businesses. Pledge low and interest collateral free capital and free training aimed at helping 2.5 million families. Ito hindi natin alam kung ito'y naisa katuparan, mga kababayan ko. Dahil ito'y pagpapautang ng low interest na puhunan para doon sa ating mga mahihirap na kababayan na gusto maghanap buhay, magnegosyo. Hindi natin alam. Kasi alam niyo mga kababayan, usually, at kanina nga, pinagmamalaki ni Ate Claire na ang sumusulat daw ng suna ni Pangulong Marcos ngayon, siya mismo. Hindi si Ate Claire, kundi si Pangulong Marcos. At ayaw niya siguro na yan ay kung totoo yan, ayaw na ipagkatiwala doon sa isang speechwriter. Kasi baka mamaya ilalagay lang doon, puros pambubula iba na ngayon ang panahon, mga kababayan, dahil sa ngayon, dahil dito sa flood control scam, ang mga Pilipino ngayon ay mapanuri. Talagang tinitingnan nila kung yun bang binibigkas ng ating Pangulo sa kanyang mga talumpati, yun ba'y talagang may katotohanan. Kasi mayroon na hong pagdududa doon sa mga hindi pa na-accomplish na katulad yun sa flood control. Nagkakaroon na ng agam-agam ang mga Pilipino na baka mamaya ito'y sasalita lang. Dahil wala pa silang katulad ganyan, kanina lang in-announce ng ombudsman na mayroon silang binabalangkas na kaso laban sa kay Romualdez, sa kay dating Speaker Romualdez. At yan daw ay 104 pages ang kanilang. Hindi, baka abuti ng 2 buwan bago matapos labasa yung 104 pages na yan. So ngayon, yan ay kailangan kasi na may accomplishment. Para sa Lunes po, hindi naman ho nakakahiya na si Pangulong Marcos magtatalumpati na wala namang siyang masabi na meron na sabi niya, ito big fish. Kasi ang hinahanap ng taong bayan, hindi ayungin. Ang hinahanap ng taong bayan, Blue Marlin ang mapakulong dyan sa flood control scam. Kasi yung mga sila Diskaya na yan, yung mga DPWH officials na ngayon po ay nakakulong, yun po ang tawag dyan, mga ayungin lang yan. Maliliit na isda yan. So ngayon, they have to deliver now para naman pag nagtalumpati si Pangulong Marcos sa Lunes, ay meron namang masasabi na accomplishment. Pero yan, it remains to be seen kung yan ay makukonvict. Dahil yan naman ay lahat naman ng akusado ay meron kong tinatawag na they are presumed innocent unless they are
convicted by a trial sa isang korte. Ah, so lahat po yan inosente. Hindi natin pwedeng mga tawagin mga kriminal yan dahil yan ay hindi naman sila convicted, akusado sila. So yun ay hinihintay natin. Now, itong isang problema, itong sa agriculture, address for supply cost using Africansa and fever vaccine and expanded the coconut replanting initiative. Okay, ito, walang problema ito. Maaring ito ay nagagawa. At itong replanting, alam nyo kasi itong mga suna na ito, mga kababayan, mayroon dito mga talagang mahalaga. Pero para lang mapahaba yung talumpati ng isang Pangulo at marami siyang masasabi na accomplishment at maaring gagawin pa, yan ay mga usually may mga palabok na yan. May mga dagdag pa na sinasabi. At yun naman ay hindi naman nakaka-apekto sa general public madalas yan. Dahil katulad itong mga hindi naman natin nakikita kung talagang may nangyari na may replanting initiative dito sa coconut. Pero ito naman, kung ikaw naman ay coconut farmer, kahit na hindi sa gobyerno, ikaw ay alam mo na pag tinamnan mo ng niyog ang iyong lupa at darating ang panahon nakikita ka, ikaw mismo ang hindi mo kailangan ng papaluin o itutulak ka ng gobyerno. Kundi ikaw mismo ay gagawa ng paraan na matamnan mo ang iyong lupa ng niyog na alam mo na napakalaki ng maibibigay na kita sa inyo pagdating ng panahon. So, yun naman. At alam nyo, ang talagang tinitingnan natin dito, yung pagtaas ng production ng palay sa Pilipinas. Pero alam nyo, napakalaki ng problema natin sa agricultural infrastructure na katulad po ng mga dahil apektadong na tayo ng nangyari scam sa flood control na umaabot po ng 1.2 trillion pesos ayon sa mga record. At alam nyo, kung yan ay nilagay nila sa irrigation program, na ang magbebenepisyo as ang mga lupain na nakadepende lang sa tinatawag na pag-ulan o rain-fed areas. Ayan, sana madadagdagan ang produksyon ng palay sa Pilipinas. Pero nananatili pa rin na halos tapos ng almost 2 million tons ang rice production natin, na hindi sapat ang production natin ng palay o ng bigas sa Pilipinas para tustusan ang pangangailangan ng buong bansa. Yun po ay isa sa malaking problema natin. So ito pang sinabi ni Pangulong Marcos noong nakaraan, itong power generation. Ito ay committed to completing nearly 200 new power plants to supply underserved provinces and expand household solar program. Itong household solar program, mukhang ito ay sinisita ng Meralco. At sinasabi na kailangan pa raw kumuha ng permit sa kanila bago ka maglagay ng household solar na para sa iyo. Hindi ko alam kung anong naging tayo ng ating pamahalaan tungkol dito sa sinasabi na kailangan magkubuha pa ng permiso at gustong proteksyonan ang interes nitong mga oligarko na nagmamayari nitong mga power generation plant. Hindi ko alam kung mayroon talagang 200 na mga bagong power plant na naitayo sa Pilipinas nitong nakaraang taon. Dahil hindi naman ganon kamura, hindi kaliit ang investment sa isang power plant, mga kababayan ko. Dahil tayo naman ay nagsasaliksik din at alam niyo yung power plant ng nuclear,
yung 1,000 megawatt na nuclear plant nagkakahalaga ng $5 billion po yan. Ano? Hindi ganun kaliit ang investment yan dahil kung matatanda natin yung nakatayo na Bataan Power Plant na 600 megawatts yan po sa Bataan na hindi po na tatakbo. Tayo yan ang panahon ni Pangulong Marcos Sr. Yan po yung nagkakahalaga ng $2 billion nung araw pa. Isa ngayon, meron tayong nabasa mga $5 billion ang isang power plant na nuclear. Ano? At hindi ko alam kung magkano itong mga solar plant na itinatayo. Pero wala naman sigurong 200 na project. Ay bakit nagkukulang pa rin tayo sa kuryente? Sa pagdating ng panahon ng summer, nagbababala pa rin itong Energy Regulatory Commission na mayroong kakulangan tayo sa supply ng kuryente ay kung mayroon nang naitayo na 200 new power plants to supply underserved provinces. Bakit nakakaranas pa rin ng madalas na brownout sa mga probinsya? Kung yan ay may naitayo na mga power plant na dagdag na dahil dito sa nabanggit ni Pangulong Marcos nung nakaraang suna 200 na bagong power plant. Ngayon, sa tubig, ang sinasabi ni Pangulong Marcos sa water supply, warned concessionaires and local water district head over recurring water supply disruption. Ito ay alam nyo, ito ay problema ito sa mga probinsya. At ang isa dito sa pinapatamaan, kung hindi ako nagkakamali, ni Pangulong Marcos, nung nakaraang suna niya, yung negosyo ng tubig, yung prime water. Dahil maraming reklamo sa prime water sa kanilang concession area na hindi po sila nakaka-deliver ng tubig. Yun po katotohanan mga kababayan. Ano? At alam naman natin na itong may-ari ng prime water, ito po'y katunggali politika ng ating Pangulo. Yun po ay isa sa mga katunggali sa politika. Hindi ko alam kung anong sasabihin na naman niya kasi marami pong problema talaga itong prime water na to na sa mga kondisyon nila na meron silang prangkisa pero hindi naman sila nakaka-deliver ng tubig doon sa kanilang franchise areas. Dito naman sa atin sa Kamaynilaan, ito namang Manila Water mahusay ang kanilang serbisyo. Hindi ko lang alam kung yung Maynila, yung sa kabila, bandang Cavite na yan at Maynila, ay kung paano ang serbisyo na dinudulot nitong concessionaire sa lugar na yan. At katunayan, alam nyo, yung supply ng tubig, nakadepende po yan. Hanggang ngayon, sa ulan. Dahil kung hindi ako nagkakamali, bumagsak na ho ang level ng tubig diyan po sa Angat na pangunahing pinagkukunan ng Manila Water ng tubig at ang Maynilad. Pero mabuti na lang meron naman ang Manila Water, meron silang planta ngayon sa Carmona na ang tubig nang gagaling sa Laguna Lake, kanilang pinipilter, pinupurify, at yan naman ay dinidistribute yan sa Rizal at ibang parte pa ng Metro Manila. Kakaambag. At mayroon bagong Upper Wawa Dam na yan naman ay nag-ooperate na. So yan ay maaaring yan ay mga sabihin din ng ating Pangulo sa susunod niya na suna itong darating na Lunes. At ito pang isang sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang suna noong nakaraang 2025
itong sa education, highlighted funding for free public higher education, TechVoc integration via TISTA, and the rollout of laptops and smart TVs for public schools. Ito hindi natin alam, wala tayong data at wala tayong information kung ito na nakatuparan. Itong mga nababanggit na pagbigay ng laptop at smart TVs. Pero nakakatakot ang ganitong mga sistema, mga kababayan, kasi meron tayong mga nababasa at nababalitaan na madalas itong mga laptop na ito na overprice. Ito ay isa sa mga nagagawang paraan na nagkakaroon ng scam. Itong laptop na ito at TVs for public schools. At alam naman natin na itong TESTA ay merong hangganan lang ang kanilang kakayanan, mga kababayan. Wala silang, yung sabihin mo na, kunwari, training ng mga sa construction workers. Sample, yung pagiging plumber, yung licensed plumber na tinatawag, wala naman silang ganun pa capability. Sasabihin mo, mag-train sila ng mga 50 o 100. Wala ako. O hindi kaya yung masonry o welding. Limited lang. Dapat palawakin nila. At ang isa sa maganda dyan na kung sila ay dali lang ako. Sa panahon ng ingay at chismis, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maignat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna, Problema talaga itong kwento to. Di bale, tuloy-tuloy tayo. Ang isa pa na sinabi, itong 4-piece. Ang walang gutong food program targeting hundreds of thousands of households. Itong 4-piece na ito, matagal na ito. At ito naman patuloy na pinupunduhan ng ating pamahalaan. Itong pagbigay ng tulong sa ating mga mahirap na kababayan. So yun ang mga salient picture ng sinabi ni Pangulong Marcos doon sa kanyang zona noong 2025. So yun ang mga nakalagay, no? At hindi natin alam kung ano ang sasabihin niya sa susunod na Lunes, no? At sinabi pa niya dito sa noong 2025, tayo ay tinitingnan natin itong mga kanyang, dahil meron tayo summary na tinitingnan natin. The President highlighted positive economic indicators, including lower inflation, increased job opportunities, and greater investor confidence. Sa bagong survey ngayon, mga kababayan, bumagsak year on year ang foreign direct investment by around 17%. Kaya nabanggit ko nga, out of the $226 billion na investment na pumasok sa ASEAN, ang nakuha natin is around $7 billion. Bumagsak. At doon naman sa investor confidence, sa survey, the latest survey sa mga business dito sa atin sa Pilipinas,
22% ang binagsak ng confidence, business confidence. Nangangamba ang mga negosyante dahil sa pagtaas ng inflation. Hindi bumaba ang inflation, tumaas. Pero hindi naman natin pwedeng sisihin ang gobyerno dahil tumaas yan, dahil tumaas ang presyo ng gasolina at diesel, no? Which is inflationary. Dahil alam naman natin, lahat ng produkto, pag nag-distribute ka, pagdala ka ng pagkain mula sa probinsya, papunta sa mga palengke sa Metro Manila, kailangan mo ng gasolina, kailangan mo ng crudo, tumaas. Pero yan ay problema kasi marami pa rin tayo kababayan na hirap na sa buhay nila ngayon. Yan ay, alam nyo, yung inflation, maaari sa ibang tao, hindi masyadong nararamdaman yan ng mayayaman. Pero doon po sa isang mahirap na pamilya, tumaas lang na kaunti ang pamasahe, tumaas ang presyo ng bigas, presyo ng pagkain, malaking dagok sa budget ng isang mahirap na pamilya po yan, mga katubayan. Pero hindi naman natin pwedeng sisihin ang pamahalaan, to be fair, dahil mayroong mga external factors na nagpapataas ng inflation. And there are things na wala akong control ang kahit nino man, kahit sino. Pero ito alam nyo, itong mga suna na ito, these are accomplishments generally kung ano na yung nagawa. Pero more on ano pang gagawin. Pero pag tinignan natin, i-compare natin sa mga accomplishments doon sa sinabi noong 2025, mukhang tapos, mga kababayan ko. Dahil wala pa hong sa pinangako, wala pa nakukulong ng mga major player doon po sa flood control camp. Ngayon pa lang, inuumpisahan. Ano nangyari doon sa mga congressman na involved po, na napangalanan na? Nila Diskaya. Naimbestigahan na ba yun? Yun ang tanong natin, ano? Ano nangyari na sa sinasabing 200 power plant? 200 power plants capable of servicing 4 million households and thousands of businesses. Bakit ang ERC nagsasabi pa rin, oy, manipis ang masyadong reserve natin, yellow warning. Rotation ng brownout. So ano nangyari doon sa 200 power plant na sinasabi, ano? At alam nyo, ano nangyari sa mga investors? Dahil alam nyo, itong ating Pangulo, at ito'y naman ginagawa din ng mga iba pang mga state leaders, no? Hindi lang ng Pilipinas, yung pagbabiyahe nila sa ibang bansa, yun ay kalalo na yung tinatawag na state visit, yun ay paghihikayat sa mga negosyante sa naturang bansang pinupuntahan. Example, sa Amerika, sa United States of America. Pupunta si Pangulong Marcos doon. Ihikayatin ngayon itong mga negosyante doon. Dahil alam niyo, nagsisit up ng pagpupulong ang ating Department of Trade and Industry at yung Foreign Affairs ng dinner usually sa mga isang hapunan na kasama ang mga
malalaking negosyante, ano, sa naturang bansa. At pag nagtalumpati ngayon ng Pangulo, hihikayatin niya na itong mga negosyante ay mag-invest sa Pilipinas. Maraming napuntahan si Pangulong Marcos. Kung hindi ako nagkamali, mga mahigit sa 40 o halos 40 na bansa na travel. At marami hong sinasabi na pledges. Pero alam naman ninyo, yung pledges na yan, hindi naman natin pwedeng asahan yan kung wala talagang konkreto na itatayo ko silang negosyo sa Pilipinas. Karamihan pledges. But our government is spending a lot of money for the state visits ng ating Pangulo. Ano. Pero hindi naman pwedeng hindi siya pumunta. Dahil yan naman ay kasama sa kanyang trabaho. Pero katulad nga yan, bakit bagsak pa rin ang foreign direct investment sa atin? Dahil meron tayong tinatawag na kakulangan sa infrastructure na hindi po tayo mabango sa mga investors. At isa po yan na nabanggit na ng Pangulong Marcos, tama naman itong kanyang sinasabi na itong energy access and infrastructure development na itong 200 power plant, kaya lang baka ito na sa drawing board pa lang, pinag-aaralan pa lang. At hanggang ito hindi na sa katuparan at hindi na itatayo, wala kong foreign investor na maglakas loob na maglagay ng negosyo sa Pilipinas kung nakikita nila na kulang tayo sa infrastructure. At ang isa po sa mahalagang infrastruktura ay ang power supply o electricity. So yun ay isa sa, hindi ho dahil na ayaw nilang mag-invest sa Pilipinas, pero ayaw nilang malugi sila. Ayaw nila na sila ay maglalagay ng billions of dollars na investment. Tapos, uuwi silang luhaan dahil sila ay nalugi dahil sa kakulangan ng kuryente. Pinag-aaralan po yan lahat mga kababayan. Ano? At katunayan sa ngayon, ay meron tayo sigalot sa China. Pero katunayan, ang China ngayon, yan ang bumibili ng nickel natin. Ano? Yung mining ng nickel. Isa po tayo sa nagsusupply na malaki sa China sa ngayon. At kahit na mayroon tayong hindi pagkaunawaan dyan sa West Philippine Sea, ay patuloy pa rin na nakikipagnegosyo ang China sa atin. Ano? Pag-usapan natin yan sa susunod na linggo yung mga ibang issues tungkol dyan sa international relations nitong Administrasyong Marcos. At abangan at uulitin ko, congratulations sa Iglesia ni Cristo sa kanilang 112 years anniversary. At doon po sa mga nakatira sa mga naturang lugar, mag-ingat po. Matindi ang traffic na idudulog nitong anniversary na to. At sa aking kasama si Dr. R na sa ngayon ay nasa labas. Kami po ay magpapaalam na sa ngalan ni Dr. R. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi haka-haka lang to. All the truth, doctors on air. Gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig kaya lang maging